dalawang araw ng impeachment trial nitong si VP Sara sa Senado ang pag-uusapan natin dito sa video na to. At itong mga banat ni Bay dito kay Atty. Kapunan at yung kumalat na balita kaninang hapon na kung saan marami hong nabahala, especially yung mga taga-suporta nitong si Senator Bato de la Rosa, na kung saan merong kumalat na balita na naaresto na daw ho siya. Pero sa kabutihang palad, wala hong nangyaring pag-aresto. Palakpakan mo tayo. Meron pa naman na post yung mga Talyanista sa Imada. Ipinost na ho nila yung jet, yung aeroplanong ginamit sa pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan meron hong caption na, bakit may jet? May i-deliver bang parcel? Talagang itong mga Talyanista sa Imada na to. Sa bagay, enjoy nyo na yan. May isang taon na lang, wala na kayong balik na kayo, balik, ika nga, hindi ko alam kung ano babalikan nyo. Hindi, wala na kayong kita. Tapos na maliligayang araw nyo, ika nga. Pero bago ulat lang yan, isang like at isang subscribe, masaya nang huta dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong kay Bay, no? Itong mga obserbasyon niya sa mga ginawa nitong si Kapunan dyan sa nangyaring ika-12th day ng trial ni VP Sara dyan sa Senado. Hindi ko alam kung itong si Atty. Kapunan ay inuulyanin na o baka naman talagang mahina lang ang kukote. Pero sabi nila matalino ito eh. Kasi mantakin mo yung unang pagkakataon, sinabi ni Chis Escudero, wala naman yung word na travel. Pero paulit-ulit niyang binabasa, dun sa papel na hawak niya, yung salitang travel, advance. Wala naman dun. Ano yun? Pangalawa, ang description niya nitong irregular sa Tagalog daw ay kaduda-duda. Ang kaduda-duda is suspicious. Paano naging irregular ay kaduda-duda? Ang irregular ay hindi pangkaraniwan sa Tagalog. Talagang ewan ko kung propagandista ba ito o talagang mahina lang kukote o baka naman talagang dala ng pagiging ulyanin at katandaan niya. Hindi naman siguro. Dahil ang dami ko naman kilalang matatanda na matalas naman ang isip. Pero bakit siya ganun? Ewan ko. Kaya tuloy napapahiya yung mga witness nila Dahil ganyan ang kanilang abogado. Mantakin mo Pati yung witness sabihan niya na, uy, huwag ka muna magsalita. Ano yun? Wala ka sa palengke. Wala ka sa palengke. Nasa impeachment court ka. Hindi mo sasabihan ng ganun. Hindi para mong sinasabi sa tao na tinuturuan niyo yung witness. Hindi ganun ang witness. Ang witness ay sinasabi niya kung ano yung naranasan niya, nakita niya, at yung may kaalaman siya. Hindi siya tinuturuan ng prosecution. Doon sa, uy, huwag ka muna magsalita. Tinuturuan niyo Anong tawag mo doon? Ay nako, Atty. Kapunan, sablay na sablay ka dito. Sayang naman yung integrity mo. Sa tagal ng panahon na ikaw ay naging abogado. Tinatawag ka pa man din kagalang-galang pero mukhang sumasablay ka na ng todo. Kawawa ka naman. Ganun ho talaga. Pagka wala na talaga sa linya yung pinaglalaban, sa ayot sa gusto nyo ho, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya naman, huwag mo nang itaas ang kamay mo, Senator Bato. Mataas ko, alam ko talaga, sumuko no? Yan, nakita ho nating post yan sa social media. Magandang balita dito, wala hong nangyaring aresto. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin. Maging ako, na ano rin ako, na nagulat din ho ako dyan sa post na yan itong si Atty. Jimmy Bondoc. Pakanao ni Atty. Jimmy yan di ba? Daming nagulat dyan sa ano niya na yan, post niya na yan. Pati mainstream media nga, pinika po ang post niya na yan. Sandali lang ho, papakita lang ho ako sa inyo ng mabilisan. Kumbaga, gusto kong gunitain ang isa sa mga legacy itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan ho muna natin, August 3. Tapos na ho, kahapon ko nakita to pero hindi ko ho na-i-post. Pasensya na ho. Kaya naman ngayon ko ipopost itong isa sa mga legasiya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte signed Free College Education Law. August 3, 2017, pinirmahan ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung batas na kung saan libre na mag-aral sa kolehiyo. Hindi ko kaya pamakin yan Ginawa, pinanukalay ang free tertiary education na yan, panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ng tito niya si Ninoy Aquino at naipasa lang ho yan. Kasi pagka natapos ang isang kongreso, hindi naipasa yung isang di ba? Pagkakalam ko gano'n yan, kailangan na na naman, balikan na naman yan. Pero tanging administrasyon ni Rodrigo Duterte ang nagpasa sa free tertiary education. Ito, former President Rodrigo Duterte signed Republic Act number 10931 or the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, granting free tuition and other school fees in the state universities and colleges. Palakpakan natin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, may nagtatanong, bakit PH? But talagang kahit wala na si Rodrigo Duterte, ba't suportado nyo pa rin siya? Kasi nung panahon niya ho, doon nagkaroon ng kumbaga parehas na playing field sa pagitan ng mga mahihirap at mayayaman. Kumbaga, nung panahon na yon tayo pantay-pantay talaga. Diba? Yung mga sigang kriminal noon, tapos takot tayo sa mga kriminal, sila siga nung panahon ni Panot at ngayong mga panahon na to, nung panahon ni Digong,
yung playing field nagkaparehas, ika nga yung mga siga-sigaan na kriminal, hindi na tayo natatakot dahil alam natin ang ating pambansang kapulisan noong mga panahon na yun, nakabackup para sa mga ordinaryong Pilipino. Diba? Yung crime rate bumaba, yung presyo ng droga talagang skyrocket dahil nga wala na supply. Pahirapan kasi nahuhuli, nagugurgur yung mga pusher. Dalawa lang naman kasi yan magugurgur kayo ng pusher o magugurgur itong mga pusher na to dahil nagtutulak sila, dahil manlalaban sila. Gano'n lang naman ho yun mga kababayan. Isa lang ho yan sa napakaraming mga legasya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na kung saan pagka naaalala natin, talagang natutuwa tayo kahit sa 6 na taon man lamang, nagkaroon ho ng mga ganitong klaseng batas na kung saan para talaga sa mga mahihirap nating mga kababayan. Ano pa? Marami yan. 10 years passport to. Mga OFW alam yan. Kaya pagka uwi ng Pilipinas, makikita yung passport ng mga OFW. Pagka nakita nila 10 years, ano na to? Kay Digong to Iba talaga si Tatay Diggs. Umuwi sila ng Pilipinas, yung lisensya nila, tinignan nila 10 taon na naman. Duterte na naman. Kaya yun ang problema Kahit paano nyo siraan, kung yung mga legasya, kung yung mga bagay na ginawa niya noong nagtrabaho siya bilang Pangulo, long lasting. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, ramdam. At naniniwala rin naman ako, itong administrasyon na to, kahit 3 administrasyon na nakakalipas, ang legasya niya, ano legasya niya? Kakurakutan, walang humpay na pangungutang, mga palsipikadong flood control project, mga ghost project, yon ang legasya ng administrasyon na to. Na kung saan, sa loob ng ilang dekada, mararamdaman din ho natin ang epekto ng mga yan. Punta tayo kay Atty. Salvador Panelo. Partner Admar, magandang hapon, kasama natin si former Chief Legal Counsel Salvador Panero. Sino yun? Kaka-snack mo lang Sino yun? itong attorney at naka-burp ka dun sa... Nagigising lang. Nagigising lang. Pero sir, what are your major takeaways, Attorney Sal? Sa Day 12, Article 1 po tayo, misuse ng confidential funds. Take away. Hindi naman nila napatunayan na misuse Yung testigo ngayon napaamin siya na yung kanyang preliminary lang. Hindi pa pinal yun. Yan ang matagal na natin sinasabi. From the very start, Yan. sinasabi natin yung mga findings ng COA ay hindi final. Kaya it should be the basis of the Vice President being sued for an impeachable offense. Kasi hindi pa offense Preliminary pa lang. At yan lang inamin niya kanina. Umamin siya Kaya lang if you notice, evasive pa siya Pero finally, umamin din siya na. Talagang hindi. How would you assess the yung body language ng witness? Si Attorney Wamil mukhang kabado siya careful siya masyado sa pagsagot sa mga tanong Evasive nga Cautious, no? Parang ganun yung... Kasi nga, ako ang tingin ko dyan, napilitan lang Sa tingin ko, kung sila lang magde-decide, hindi sila magsasalita ng mga sinasabi nila ngayon. Kasi alam naman nila, lalo pa siya abogado, alam niya na yung mga ganong audit, merong tinatawag na conclusive at merong sinasabing preliminary. Nasa preliminary lang siya Tsaka, nabanggit din kanina, Attorney Sal, na wala naman pala pinababawal doon sa joint circular na pinagbatayan sa paggamit ng confidential funds. Nabawas ang gastos ng 11 days. Hindi rin siya bawas 60 days. Magaling yung mga pagtatanong ni Attorney Powa kanina. What are your thoughts about it? Tama yun. Saka alam mo, di ba kahapon, yung cash advance, di ba sinabi ko, hindi porkit yung cash advance mo within a particular period. Pag hindi mo ginastos yun, hindi mo magagastos. Kasi ang intention ng confidential funds, mayroong purpose yun. So whether you spend that within a prescribed period, hindi pa illegal yun. Irregular. What is important is, ginastos mo yun for the purpose intended for that particular fund. Saka kidisyon din kanina kung may mga ebidensya ba daw ang DepEd na naging matagumpay yung pondo sa confidential funds para sa sinasabing anti-insurgency efforts. Pinadidetalye doon sa report. Ano masasabi ko? Hindi po pwede yun Gaya nga ng isang circular ng 1992 sinasabi, delikado yung mga hinihingan mo, like for instance, mga resibo. Delikado rin yung mga sinasabi mo kung anong ginagawa mo. Kasi, confidential nga ito Ang purpose po kasi ng confidential funds, you're going to use the money of the government to destroy the enemies of the state. So kung sasabihin mo, ilalabas mo yan, paano mo pa masisira? Malalaman ng kalaban mo kung anong pamamaraan mo. Ayun yun Sir, ipasasabi na daw ng prosecution si Mary Grace Piatos. Alam natin, Mary Grace Piatos, na unang sinabi ng retired military officers na totoong alias lang yun, pseudonym lang yun, para ikubli ang tunay na identity ng espiya o asset na binayaran ng OVP to get information. Ngayon, ipasasabi na daw po nila. Ano masasabi mo doon, sir? Ipalilitaw nila dito sa Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, yung kabila, magpapalabas ng isang fake na Piatos. Fake na nga yung talagang taong yun, magagawa sila ng fake para kunyari yun ang totoo. So, gawa-gawa lang lahat yan. Attorney, patuloy ang panawagan ng prosecution na mag-appear daw ng personal, si VP Sara, para personal daw na sagutin yung katanungan po ng prosecution. Ano pong masasabi mo doon, Attorney Sa? Paano naman mapapaatin mo yun? Ngayon lang yung Article 4, hindi nila naprubahan. Yung Article 1, crumbling na naman siya, gumuguho na. Anong reason para humarap? Maliban pa sa hindi siya kailangan, hindi requirement, kaya nga pinagpapalagay na inosente. Ikaw nag-aakusa, di prubahan mo. Sir, ano po ang mensahe niyo sa taong bayan
Day 12 na po tayo ng impeachment at ito ba ay nakakatulong sa pagresolba sa problema ng taong bayan, kagutuman, ekonomiya, krimen, korupsyon at iligal na droga? Hindi, nakakatulong sa paninira, hindi Sara. Hindi ito natutugunan yung mga pangunahing suliranin ng bayan, ang kawalan ng bahay, kawalan ng edukasyon, kawalan ng mga gamot, ospital, kalusugan, kawalan ng infrastructure. Marami yung problema ng bayan, pero they're concentrating on destroying Vice President Inday Sara. Doon lang sila nakapokus eh. Kaya nga bagsak ko ang rating nila. Pero si Inday Sara, umakyat na umakyat. Doon lang dapat, makikita mo na lang, mali ang kanilang ginagawang pagtahak ng landas laban kay Inday Sara. Maraming salamat po, sir, sa inyong pong assessment. Thank you. ng SMNI. Opo, ano po ang masasabi niyo po dito po sa ikalabindalawang araw ng impeachment trial? Ano po yung napulot po ninyo sa magkabilang panig po dito sa pagpresenta o sa ipresentang witness po mula COA? Nagulat ako sa isang sinabi ng witness ng COA na Roderick Wamil, nung sinabi niya parang irregular daw yung gamot na dahil daw hindi daw siya nakasulat sa 2015 Joint Circular of the Commission on Audit. Therefore, irregular. And nakakagulat ho yun. No? Ayaw kong gamitin yung word na stupid, no? Pero parang gano'n na nga. No? Kasi halimbawa, sa Joint Circular na yun, meron bang nakasulat na ballpen doon? O paper? O office supplies? Ibig sabihin, pag gumamit ka ng ballpen, bawal yun. Dahil hindi siya nakasulat sa Joint Circular na itong sinasabi niya. So, just because wala siya sa Joint Circular, bawal na agad. So, nagulat ako. Yung gamot, medyo ako doon na nagulat ako. Kasi during my time, nasa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process pa ako, gamot ang ginagamit na confidence building measure para maakit yung rebel returnees na bumalik sa pamahalan. Ganun pala yun. So, naalala ko lang din, siguro, as a short anecdotal observation lang. Nung araw kasi, yung Office of the Presidential Advisor on Peace Process, katabi niya sa same building siya sa yung dating PhilHealth, kung tawagin noon ay Medicare, ngayon PhilHealth ang tawag sa kanya ngayon. So yung consultants na pagbibigay ng medical assistance noon ay galing sa Medicare na PhilHealth ngayon. Ang ginagawa, yung mga rebel returnees, takot sila pumunta sa hospital dahil ma-arrest sila. So ang ginagawa, yung medical team, umaakyat sa bundok yan, sa mga safe houses, pumupunta sa community ng mga rebel returnees para magbigay ng medical assistance, magbigay ng gamot, magbigay ng mga other health services. Kaya talagang hindi surprising na sa anti-insurgency, sa pag-akit ng rebel returnees, nagbibigay talaga ng mga medical assistance. So itong witness na to, sinasabi niya bawal dahil wala daw doon sa Joint Circular. Medyo napaka-babaw o napaka-malayo sa realidad. Opo. Attorney, sa inyo pong pagkakaalam kung batas po yung pag-uusapan, na sumasaklaw po dito sa mga confidential at intelligence fund. Meron po ba? May batas na nagsasabing, yung Republic Act, may nagsasabing bawal i-betray yung confidentiality. Batas yun. Yung Joint Circular ng Commission on Audit, rules siya, hindi siya Republic Act. Mas mababang uri ng batas siya. Batas din siya pero inferior siya sa Republic Act. May mga Republic Act na superior legislation yun na nagsasabing bawal i-betray yung confidentiality ng mga confidential information. Opo. Kasi ang susunod ko pong tanong kasi, alin ba ang mas mangingibabaw, yung mismong batas na ginawa ng mga mambabatas po natin o itong joint circular na ito, attorney, na talagang stick lang tayo dito sa kung ano yung mga nakasaad. Pero meron pa pala mga ibang mga batas na nakakasaklaw patungkol sa mga confidentiality. Mas mataas ang batas na Republic Act or yung legislation na ginawa ng mga mambabatas na halal na tao, binoto ng tao. Mas mataas yun. In fact, criminal. It is crime to betray the confidentiality of confidential information. Meron pong provision sa penal code yun na kapag tinaksilan mo ang confidentiality, crime, that's a crime. Yung joint circular na yun is just rules, procedural rules na ini-implement ang batas. So kung may contradiction between the two, between a law and a rule, mas mataas ang law kaysa sa rule. Opo. May napansin po ba kayo sa attorney, sa witness kanina? Like kagaya po sa hesitant ba siya sumagot ng diretsahan kasi alam niya na kung sasagutin niya, maiipit lalo na yung nasa prosekusyon na binibuild nila na talagang naratibo po laban sa pangalawang Pangulo. Naawa ako sa witness kay Wamil dahil alam naman niya na at stake siya yung reputation niya na hindi niya pwedeng parang napipilitan lang siya Napipilitan lang siya na mag-testify in that way. Pero maingat din siya to protect himself dahil in the future, delikado siya. No? Like kunyari, at least inamin nito, itong prosecutor ng state prosecutor na walang masama kung nagkaroon ka ng 11-day disbursement. That is normal, very normal. In fact, napakarami doon. 1-day disbursement costing over billions. Napakarami doon. No? So, at least inamin nito itong state prosecutor na to na walang masama mag-disburse ka within 11 days. More so, ang liit nun. Ang liit ng amount na yan.
Opo, opo. Kaya naman ba yun? Bago ko lang ibasa kay partner Almar, attorney, na itanong din sa kanya kung hanggang saan ba aabot yung kanyang report or mga napuna sa kanyang pag-audit, kung ito na ba ay conclusive na, ito na ba ang pinal, ito na ba yung pinakasusundin na talaga medyo doon nagkaroon ng medyo nantala yung kanyang pagsasagot po, attorney. Definitely, hindi pa final yun. Kasi kung mabasahin nyo, that very same 2015 Joint Circular, yung final nun ay chairperson ng Commission on Audit, hindi sa level ng state prosecutor, no, ng state auditor. Dahil yung confidential and intelligence fund, iba yan, intelligence fund, confidential fund, yung pinaka-finale doon, yung chairman, mismo yung chairman or yung chairperson, ang may final say doon. Yun yung nakasulat sa joint circular na yun. Pero sa Constitution, yung commission, dapat, kung masusunod yung sa Liga Batas, yung Constitution, yung Commission mismo, yung Commission on Audit mismo, as a collective body. Opo, kasi ang parang may pahiwatig itong depensa na meron pa silang which is natapos na kasi ng maaga din yung termino nitong auditor na ito na naka-assign doon sa OVP tsaka sa DepEd kasi nailipat na nga. No? Gusto sana niyang ipagpatuloy ng depensa, kaso iba na yung humahawak. Pag witness ka, dapat may personal knowledge ka. So may nakikita ba kayong hinahanda dito yung depensa na maaring pinigilan nila? Baka kasi maunsyami lang kasi pwedeng sabihin na walang kaalaman ang witness, attorney. Ako, mapapredict ko na bukas, sasabihin ang approach ng depensa bukas ay hearsay yung testimony ng witness dahil wala siyang personal knowledge. Umaasa lang siya sa mga pira-pirasang dokumento na pinasa sa kanya. In fact, na nga siya, na yung sinabi niya na Vice President Sara is the only one with confidential funds. Yun talaga, na-debunk ka agad siya. Dahil lahat ng previous Vice Presidents, almost all government agencies have confidential funds. So, talaga baka mapaya siya bukas pag na-cross-examine. Kung maka-cross-examine pa siya, no? Dahil wala siyang personal knowledge sa mga the more important. Abangan natin kung may makakross-examine pa ulit siya bukas, pero sa tingin ko doon sa pagkukross-examine itong si attorney Powa, hindi na siguro kailangan. Part of the testimony. Doon lang siya may personal knowledge sa dokumentong nakarating sa alamesa niya. Other than that, wala na. Attorney, magandang hapon, si Almar po ito. Yung naging, kanina po, yung naging taktika ng prosekusyon na yung term na scam kasi before yun ang gustong ipa-strike din ng defense, pero yun nga nabanggit na ng prosecution, narinig na ng karamihan. Itong taktika na to ng prosecution, matatawag pa natin ito na desperadong galaw para maging headline ng mainstream media. Yes, desperadong galaw. Soundbites na lang habol nila dahil nag-crumble na yung legal arguments ng prosecution. So, they are resorting to dirty tactics such as, yun nga, soundbites na lang habol nila para makasakaling kumagat yung masang hindi nakakaunawa pa. Pero sa kabuuan, wala namang na-scam, attorney. Base sa narinig po ninyo na paglalatag po ng mga ebidensya ngayon sa kasalukuyang nangyayari o sa nangyaring trial kanina, attorney. Kung mayroong na-scam, tayo yun yung taong bayan ang na-scam. Hindi scammer yung akusado, kundi yung the use of the word scam, desperate move na yan. Nagka-crumble na kasi yung arguments nila. So, dapat i-move to strike out dapat yan from the records and ipasok mala sa isang tenga at labas sa kabilang tenga dahil it's a worthless argument, yung argument. About scam. Alam natin, attorney, yung mga lawyers may sinusunod na tinatawag na legal ethics. Kasi na-mention ko kasi kanina, isa din sa parang naging highlights, yung tila pinigilan ni attorney ng prosecution, yung witness, at sinabi na, huy, don't answer, parang ganun. Sa tingin po niyo, sir, naaayon pa ito sa legal ethics po, sir, mga lawyer pagdating po dito sa trial po? Naku, kung sa ordinary lawyers kami, yung down in the regular courts, masasayang mo lang kami kung ganun. Dito sa impeachment court na very lenient si presiding judge si Jesus Cordero. Siguro dahil impeachment pang masa, siguro pang theatrics na lang to eh. So, pero kung sa regular court, sa baba kami, mababolja kami ng mga judge kung ganyan yung ginagawa namin. Legally unethical. So ibig sabihin, parang naging maluwag po yung presiding officer po dito, sir? Opo, naging maluwag siya, pinabayaan na lang. Tapos yun yung talaga yung strategiya nitong si Baculaw. Ganyan talaga sila sa prosecution. Itong si Atty. Kapunan ay Si Bayan nagsalita. gusto din ng prosekusyon na parang ilantad, ipaharap sa publiko yung Mary Grace Piatos. Sa tingin po ninyo, sir, kapag nangyari ito, ano po yung magiging resulta po nito, sir? Una, wala maniniwala na siya si Mary Grace Piatos. Dahil yung tunay na informant ay hindi i-reveal yung identity niyon. Kahit ano pang tumbling gawin nila, hindi i-reveal. Dahil mamamatay yun, papatayin yun. In fact, may namatay na nga. May mga records tayo na ako mismo, I am a witness to that na noong na-betray nung pinagtaksilan yung confidentiality ng identity ni Leopoldo Mabilangan, alias Ka Hector. Tinan mo, within just a week, inambush siya kagad in broad daylight. So, ako mismo, I can testify on that dahil I was the custodian of the confidential information. Nung tinurn over ko sa
next team, yun, nagkaroon na ng problema doon, nagkaroon ng leak. At saka napatay yung informant because na-reveal yung identity ng alias. So yung Mary Grace Piatos hindi yan lalabas dahil mamamatay siya kung na-reveal yung identity niya. Sir, last na lang on my part kasi kanina yung pinaka-last, nag-object si Lead Defense Counsel Sheila Sison sa pag-mark sa umano'y affidavit ng self-confessed na hitman na si Arturo Las Cañas para gamitin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sinabi niya na hindi ito pirmado at gusto niya ding ipatanggal sa marking ng evidence po, sir. Opo, nagtataka nga din nga ako bakit nakalusot yun eh. Hindi siya pirmado, hindi siya notarized, hindi kumbaga yung affidavit na yan, kinokontra niya yung sarili niyang earlier affidavit. Kung siya talaga yun, hindi siya kumarap. Kung gusto nilang ipilit yan, iharap nila si Las Cañas dyan kung talagang ipipilit nila. So, tama si Attorney Sison. I'm wondering how come si presiding judge Jesus Cordero, bakit hindi niya binabasura yung dokumento na yan? Yun yung scam, yung document na yan. Unsigned, unnotarized. Wala talagang kakwenta-kwenta yung document na yan. Ang sinabi lang ni Senate impeachment kanina ay para lang hintayin muna na makabuo ng desisyon yung Senate Impeachment Court. Sir, tama pa po ba? Naaayon pa rin po ba ito, sir? Masyado nang tingin ko hindi. Kasi mas lalang babaksak ang credibility. Gawin na lang siguro, i-strike out muna tapos mag-appeal yung prosecution. At yun ang itatakel ng Senate as a body, yung appeal ng prosecution. Pero yung hayaan mo dyan, dapat i-strike out muna. Strike out muna that document. And then, whoever appeals from that decision of the Senate, of the impeachment court, doon na lang itatalakay yung in a more comprehensive session. Opo, siguro bilang panghuli na lang, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na kasunod nga po nitong mga kaganapan sa Day 12 na impeachment trial po, Attorney. Siguro huwag naniniwala sa fake news, huwag naniniwala sa mga narratives na yung interpretation lang. At saka sana mag-focus sa mas mahalagang bagay, like kunyari yung flood scam. Alam mo, just 2 days ago, galing ako sa flood and today kinancel ko yung meeting ko this afternoon dahil baka daw doon. So bakit hindi na lang doon sa bigger trillion scam mag-focus itong investigators imbes na dito sa impeachment versus Sara Duterte, dahil habang tumatagal, day 12 na tayo, habang umuusad itong impeachment, mas lalo nang bumabango, mas lalo nang gumaganda ang image ni VP Sara. So